Good day sa ating mga viewers, no? This is your Kasiman 81 and welcome po sa aking channel, no? Sa aking tutorial about sa ating ECDIS, no? JRC type and model 9201. Okay? I-discuss natin o ituturo ko sa inyo kung ano pa yung ibang menu ng ECDIS na makita sa ating monitor display, no? So let's start doon sa ating menu sa upper portion muna. Sa upper portion nating ECDIS, makikita natin ito si current, si depth, si positional discrepancy, si display brightness, si event marks, si home, at yung ating scale chart, no? So, yan muna yung ating i-discuss po. Okay, let's begin, no? So, dito sa ating current, kapag i-click natin to, magbibigay siya ng ating direction, of course, direction ng current, which is bearing, no? And yun yung set, no? And then, magbibigay siya ng speed ng drift, no? In knots. Okay? So, yun lang yun, no? Bearing and speed of the current, no? Okay, then next sa depth, no? Sa depth natin, ang source nito ay ang ating echo sounder, ating transducer. So, syempre sa ECDIS, magbibigay siya kung gaano kalalim yung ating dagat, no? Yung ating dagat mula dun sa pinaka-bottom ng ating barcode, no? Dun sa tinatawag nating under keel clearance ng barcode. Dun siya sinusukat, no? Sa ngayon, hindi siya naka-registered hindi siya makakuha ng depth, no? Dahil we are in the deep ocean. Ocean deep, no? Okay, so ilan ba ang sukat ng dagat ngayon? So around 4,000 meters, no? So si ating echo sounders, nakaset lang to, siguro maximum is 800 meters, no? So hindi niya ma-detect yung 4,000, masyado nang malalim. Okay, so kung ang ating sa current position ay nasa 800 meters, yon. So, mag-register dito kay ECDIS dahil kay echo sounder na nakakonect sa ating ECDIS. Okay. Then, next to dito sa ating position discrepancy, no? Ang ating source ay yung ating GPS 2, no? Meron kasi tayong dalawang GPS, DGPS 1 and then DGPS 2. So, sa DGPS number 2 natin, meron siyang position discrepancy in degrees at in meters, no? Yun lang yan. Okay, next sa brightness, no? Sa display brightness, no? Pag kindik natin to, halos hindi siya mag-engage, no? Kasi ang ating brightness, meron siya dito. Yung itinuro ko sa day 1, no? Kung natatanda, no? Isuswitch natin yung brightness. Meron ditong day and night mode, no? Tapos ito yung ibang brightness sa ibang display, no? So, it's up to you, no? Pag kinlik mo yan, araw lang yan. Ito din, kung ina-night mode mo, select ka lang sa down and up arrow. Okay, din, siyempre, yung ating brightness, meron din yan dito sa ating panel board, no? Medyo madilim, mga kasiman. So, makikita nyo naman dito sa ating, dito sa may right corner. Yan, meron ditong button, meron ditong knob, no? Pipihitin din natin po brightness, no? Ito. Okay, next sa ating event mark, no? So sa event mark, ano ba yung mga dapat event na nangyayari sa ating paligid, sa ating barko, no? O sa araw-araw, no? Example, end of sea passage, one of the event. Commence of sea passage also is one of the event. Drill, deballasting, ballasting, yan. Pwede yun, no? Yung kanilang exchange ballast yung what I mean, no? And then sa event mark, once you click the event, no? Okay, let's click the event. And so makikita nyo tong red na circle na to, no? Ibig sabihin nag-engage yung ating event mark, no? So ano ba yung event mark? So ayun, nakita nyo yung square na yan. And yung event mark, yung current time na doon sa current position, doon siya magmamark. Okay? And then, syempre, magbibigay siya ng property, no? Okay. Ito yung property ni event mark, no?
So yung property ni event mark, it will give you a position, no? Position and then time, date in UTC, no? And then the ID number, no? So we can we can write or type the comment here, no? So kung drill, you have to put drill. Okay? So drill, we have to put drill. Yan, enter. Okay, so yung event natin for this current position is drill, no, for today, for example. And then tignan natin itong event mark na to doon sa ating logbook, no? So okay, punta tayo sa menu and then let's go for logbook. Here, click mo si logbook and then yun, makikita mo yung event mark. Yun, si event mark, no? Yan. Kaya mga kasiman, yung event mark natin, kapag iyan ay nag-registered, kapag iyan ay ni-registered mo, nag-click ka ng event mark, automatic mapupunta po sa ating logbook, no? So, kahit na po ito ay ating burahin dito, i-erase natin, for example, i-delete natin, but doon sa logbook natin, hindi na po ito madidelete. Kaya be careful po sa mga naglalagay ng event mark, no? Lalo ay nakaka-click ng event mark, no? Kasi it will register po. Ganun din sa ating mga manually position, no? Kaya yung mga nagdadaya dyan ng mga position every hour, no? Every hour, every 30 minutes, and every 10 minutes. Hindi po dapat dinadaya kasi po it will register to our logbook, kaya mahuli din po kayo, no? Okay, so kung meron tayong event mark o kaya kung nag-ano kayo ng position, manual fixed position, kailangan po that time, no? On time. Okay, so next, doon tayo sa home, no? Yan, home. Yung home kasi, ang function lang po niyan is kapag nawala si barko o yung vessel doon po sa exist, no? Halimbawa ganyan. So example yan, wala, nag-rattle na si third mate kasi nawala na yung barko, no? So you have to click this one, no? So si home. Once you click si home, ang barko mo magpupunta dun sa off-center position niya. Okay? So yan. Then next is yung display the chart on the original scale. Ito po yun. Yung menu na to, no? Kapag kindik mo yan, automatic, ito po yung original scale ng ating egg dish, which is, ayan po yung scale niya, no? 1:3 million ba yan? 500,000. Yan po yung scale niya. Okay? So, medyo hindi natin makita yung ating cross track distance, no? Kaya ang ginagawa natin ay sinusum natin yung si Eclipse, no? Para makita natin si vessel, no? So ito si vessel and then this is the cross track distance, no? Port and starboard. So ito okay to na sa gantong sa gantong scale, which is yung scale niya is 1:40,000, no? Yan. So mas okay po yung ganito. Okay? I think that is for today, no? So for review, ito yung scale, si home, si event mark, yung ating display brightness, position discrepancy, si depth, at si current. Yan. So that is only for today, no? Susunod siguro ito ng mga 4 type of display, no? Si custom, si all, si standard, at si base. Okay mga kasiman, that's all for today. Bye-bye!